Diba? Araw-araw kang kasama. Pero hindi mo man lang nasabi si Kristo sa buhay. Yes, good morning. Pastor Mario Domingo. I've been serving here in HPC since 2016. And I have one wife and 5 wonderful kids, faithfully made. Ano po yung mga most memorable, what were some of the most memorable moments in your pastoral journey here? The most memorable ay yung first batch na mga kabataan na galing sa EYA, pati yung professor nila ay na-win sa Panginoon, si Brother Jerome. And most of them nabaptize ako during the time din na I was paralyzed sa stroke. So, yun yung pinaka-memorable ko dito. Kasi kahit na paralyzed yung body ko ay nakakapag-Bible study ko. And most of them were baptized and became a member of the church. Yun yung nakakatuwa na magpapastor ko dito. Napag-usapan pa tayo yung memorable moments. Doon naman po tayo sa major milestones ng church na we are celebrating, or ano yung mga milestones na we have celebrated here at Heavenly People's Church. Yeah, siyempre yearly meron akong most celebrated na nakakapag-baptize ng kaluluwa. Yun naman talaga yung pinaka kumbaga victorious journey ng isang manggagawa. And at this point of time, yung mga leaders na noon, nauna ay nag-aaral na ngayon ng Master Studies sa APIS. So yun talaga yung pinaka ganda, memorable, and most joyous na event dito sa HPC. We've talked about milestones, memorable moments. Let's talk about challenges naman po. What challenges have you faced, and how did you overcome them while serving here at Heavenly People's Church? Personally, to convince my children to serve in the full-time ministry. So, hanggang ngayon, challenge ko sa kanila yun. I hope it will be realized through more prayers. Nandiyan naman sila, nagsiserve, pero yun nga, when you pass the legacy, at least kasama sila doon sa legacy niya na nasa full-time ministry. And then, financially, sa church planting work, talagang we have to, sabihin natin, mag-sacrifice at pagtiisan talaga yung mga challenge na yun. Kasi nga, may 5 akong anak. Pagdating sa college talagang kung sabay gumagapang. And one of those challenges na ay magtrabaho at humanap ng mga pamamaraan without being a burden to the church. kilala ko, tinatawag dito, Kai. I've been with HPC since 2017. So, product ako ng campus ministry na nilid ni Ken. So, 2016, as far as I can remember. Late 2016. Syempre, yung buhay ko noon, it's totally different.
So, parang may turning point na parang ginusto kong makilala yung Panginoon. Parang hindi ako makatulog talaga at night. Dumating din sa point na umiiyak ako gabi-gabi kasi I'm really searching for the truth. And hindi ako pinatulog. Until such time na meron ng existing na Bible study group sa Luzon. Kasama din dun si Tony, which is close friend ko rin naman during that time. Ayun, bigla ko naman approach si Ken, na nagulat din siya, feeling ko. Kasi parang wala sa itsura ko na, Kyla, gusto mo mag-join ng Bible study? Ganun. Kasi yung image ko dati parang, alam mo yun, iba siya. Hindi mo isipin na mag-join ako ng mga ganong klase ng activity. So, ako mismo yung nag-approach kay Ken na, pwede ba akong sumama, ganyan, pwede ko bang masubukan? Tapos doon na nag-start na nag-join na ako sa Bible study nila dito. So, from EAC, kasama nila ako papunta dito. Fellowship kami, Bible studies, gano'n. So that was like around 8 years. 8 years na since you've become a member sa HPC. So, I want to say congrats and happy for you na you've been here for 8 years, di ba? Who wouldn't know, sabi mo nga, di ba? Akayla, lalapit for Bible study. Weird. So ngayon, in the past 8 years, kamusta yung experience ng faith journey mo with the church and even personal lang, ikaw lang, outside the church? I must say, roller coaster. Yun talaga literal kasi syempre, nung nagsistart ako noon, Bible study pa lang, campus ministry pa lang, may struggle na ako with my family. Kasi hindi nila ako inaalaw. Syempre, usually yung mga activities, di ba natin, from morning to afternoon, yung parents ko medyo strict. So, hindi nila naiintindihan. So, kapag may mga overnight fellowship, hindi rin ako, mahirapan din akong makapagpaalam kasi hindi nga ako inaalaw. Pero, nakita ko yung pagsusustain ng Panginoon sa buhay ko. Looking back, yung mga time na yun. Kasi ang nasa isip ko noon, gusto ko talaga. So kahit feeling ko, may guilt feeling na parang sumusuway ako sa parents ko. Tinuloy ko kasi gusto ko eh. Imagine, ang layo ng nilalakad. Kung first time mo pupunta dito, ang layo na kung isipin from EAC, tapos Villa Isabel, papasok dito. Kung isipin mo, sino magtsatsaga na pumunta dito every Wednesday, Sunday, para mag-worship, para mag-Bible study. Pero doon ko nakita yung grabe yung grace ng Panginoon and yung pagkilos niya sa buhay ko. Kasi hindi ko rin alam kung paano ko siya nagawa kung wala yung tulong ng Panginoon. Yan yung pangungusap ng Holy Spirit sa akin. So, looking back, parang naisip ko, ang dami nang nangyari. May mga failures, mistakes, no? May mga bagay akong naging decisions in life na alam kong hindi siya naging okay. And salamat sa Panginoon sa conviction. Yun talaga yung pinagpapasalamat ko kasi I won't be here if hindi ako convict ng Panginoon. And hindi ko piniling mag-obey sa Kanya kahit alam ko masakit. Andun yung shame eh. Andun yung shame, andun yung guilt. Yun nga yung consequence ng sin. Pero wala, nangyari na siya. No, but I'm grateful sa biyaya ng Panginoon na nag-enable sa akin na makapagpatuloy despite all those trials, those ups and downs. Nakita ko talaga yung faithfulness niya sa buhay. Maybe tell me more about dun sa ministries na meron ka sa church. Yeah. How has the 8 years been sa ministry? Pag inaalala ko siya, natatawa ako kasi vivid pa siya sa utak ko kung paano ko nasali sa worship team. Parang it's just a random fellowship with the group. Tapos, nakita lang ko ni Pastor Mario na nagtatry mag-gitara kasi may basic knowledge. Mga family chords lang na type ng kanta. Tapos, narinig niya rin, kumakanta ako ng konti-konti. Tapos, biglang sabi na, kailangan naman natin si Pastor. Pag in-appoint niya, pag sinabi niya, yun na yun. So, sabi niya, at Kyla, sama ka na sa worship team. Ako na parang introvert. Yung parang, alam mo yun, walang confidence sa sarili, ganyan. Kasi yung kanta ko, kantang bahay lang naman. So, di ako sanay kumakanta sa ating maraming tao. So, parang yung time na yun,
magkahalo yung excitement and fear. Kasi syempre bago lang ako noon eh. And totally wala akong experience when it comes to performing or alam mo yun, tumayo sa harap ng maraming tao. Pero again, babalik ako dun sa biyaya ng Panginoon na sustain and nag-enable sa akin. And nakatulong yung ministry na yun na mas lumago pa ako sa Panginoon and sa salita niya. Kasi syempre sa worship team, hindi ka lang naman kumakanta. So, importante na inaaral mo din, kinakanta mo, yung scripture references. So, parang kahit paunti-unti yung mga songs na yun, kahit sabihin natin simple songs, yung message ng bawat kanta na nakakanta, may naging impact siya sa buhay ko. Aside sa sa music ministry as a worship team, are you involved in other ministries sa church? Siyempre, part ng young professional. Tapos, currently, nagtitake ng masteral ministry. And, na-apply naman natin siya ngayon kasi nagtuturo tayo Bible studies, yung mga Sunday school lessons. No? So, yung mga knowledge and experiences, doon na siya nag-manifest. Kasi, sabi ni Pastor, hindi mo siya ma-appreciate if nasa utak mo na. Kung hindi mo siya i-share. No? And kung hindi mo siya gagawin. Sabi ko pa dati, ayoko magturo. Fear ko magturo. Pero lagi ako nilalagay ng Panginoon dun sa mga situation na kinatatakutan ko. It's just for me to see na siya ang bahala. Na siya yung mag-enable sa akin na gawin yung mga bagay na yun. And true enough, for the past 8 years, yun talaga yung nakita ko. Kasi ako yung tipo ng tao, wala talagang confidence. Kahit mukha akong may confidence, in reality, wala akong confidence and hindi ako believe sa sarili ko talaga. Kaya nagagawa ko yung mga task na pinagkakatiwala sa akin. Kasi andun yung work ng dapat. Way back 2018 pa, and then I decided to at least 2 years pa ako before ako nakapag-decide na baptize, and doon ko talaga fully nakilala si Christ nung June 2021. Doon dumating ako rito, well, sabi ko normal things lang, kagaya ng mga inatid ko dati. So sabi ko, pag naman, ganun din naman, wala namang pinagkaiba. So, bakit pa ako pupunta ng church na medyo malayo? Kasi since nag-i-stay ako sa Tanza, tapos ito, Daspan, medyo malayo, sabi ko. Kaya nga, medyo natagalan din yung pag-decide ko nun. So, ang thinking ko kasi talaga before this, pare-pareho lang naman yung church as long as na rin ni Christ. As long as sumusunod ka, safe ka. Ayun. Before, tingin mo pare-parehas lang yung churches. What made you think na, ay, iba yung HPC? What made Heavenly People's Church different from other churches? Siguro hindi ko naman tinataas yung HPC talaga, pero si God talaga yung nagtaas sa akin kung ano talaga yung dapat kong matutunan. Tamang doctrine na kailangan kong patutunan sa buhay. Kasi nga, akala ko napaka-generic lang ng mga churches, pero hindi ganun kasi talagang masasabi mo isa kang Kristiyano kung talagang sumusunod ka sa Kanya. So yun yung pinakita sa akin ng HPC. Kung sumunod, hindi ko alam yung word na devotion, hindi ko alam yung mga word na maraming mga terminologies. Sa terminologies pa lang marami na, pero yung deeper understanding ng doctrine, yun yung tumatak sa akin at yun yung nag-trigger sa akin to accept na ako si Christ. How has your experience here sa church shaped your personal faith journey? Ayun naman, yun ang sabi ko nga, ang daming mga teachings na talagang nagpabago at na-shock ako actually. I was amazed and I was shocked and sasabi ko, hindi ito yung alam ko. Ito pala yung tama na paniniwala, ito pala yung tamang pag-serve kay God. Yun yung
na bago sa akin. Those 3 years na ako dito sa HBS. And yun nga kung dati talagang magkasimba ko, ating gawin. Ngayon, every time na uuwi ako sa bahay, iisipin ko na yung dapat kong gawin. Hindi na ako basta-basta magsasalita na casual lang. I mean, alam ko na kung ano yung gawin ko at kung ano yung sabihin ko, magre-reflect yun sa God na sinasamba ko. So, talagang yun yung isa sa mga nagpabago sa akin. Yung isa sa mga naging pagbabago sa buhay ko. Dati kasi, medyo palamuro pa tayo. Medyo, mabait ako before kasi nag-rehearsal pa ako. Although hindi ako umiinom ng alak, pero pag once na kahayaan, kahit isang shot, pinagbibigyan pa sila. Pero ngayon talagang sabi ko sa kanila, binibiro ako. Ako pa siguro sa asawa mo. Pero hindi mo, talaga lang. You've been here 3 years. Kamusta naman yung ministries? How are the ministries? What are the ministries you're involved in? Kamusta yung mga involvement mo sa ministries? Ngayon, nagulat na ako bakit ako yung sinama ni Kuya Kit sa Kingsmen. Kasi talagang kung magtuturo, wala pa ako nung magtuturo ko sa mga bata kasi actually, sasabihin ko kung i-relate ko, sabi ko sa kanila, kung i-relate ko yung sarili ko bilang Kristiyano, baka ako ay grade schooler pa lang. So, ano ang ituturo ko doon sa mga nauna pa sa akin dito sa church, ng mga bata, although mga bata, pero nauna pa sila sa akin. Ituturo ko sa kanila, Kuya Kit. Pero, ano nga sabi, let the Holy Spirit lead you. So, yun na, I accept the challenge. Tsaka actually, ginusto ko rin naman actually. Prayer request Prayer request ko rin naman talaga yan. Oo. Pero talagang nung sinabi na sa akin, Answered prayer? no, hindi ako, answer prayer, pero bakit? Hindi pa ako ready, wait lang. Oo, hiniling ko yun, pero hindi pa ako ready, wait lang. Parang gano'n. Pero yun, sige, andyan na. Wala naman tayong aasahan, 3 lang tayo, sino pa bang aasahan natin? Sige, yun yung unang ko. So, mga first lessons, medyo struggle talaga kasi talaga wala akong alam sa pagtuturo. Ayun, pero ayun nga, alam mo yun, yung buong lesson namin ng Kingsmen, habang nagtuturo ako actually, tinuturuan ko rin, natututo rin ako. Ang gandang experience talaga. Although, sabi ko, kasabay ko silang nag-grow. Masaya lang, ang sarap lang. So, yung ministry na yan, na pag-handle sa mga boys, napakasayang experience. Sabi ko, thank you God kasi dinala mo ako sa ministry.